Narito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Day of Rejuvenation ng Ilocos Sur LGU, agaw pansin sa social media. Filipino looper na balak lakarin mula Batanes hanggang Hulo para sa Guinness World Records nakarating na sa Davao City. Pasyente na pumayag i-donate ang kanyang mga organ bago pumanaw, binigyan ng honorary walk ng EBMC staff at doctors. Kakaibang advisory ng NBI Laguna pinagpiestahan online. Walong Shih Tzu patay sa sunog sa Nueva Vizcaya. Nanay ng mga aso kasamang nasawi matapos balikan ang kanyang mga tuta. Judge Frank Caprio na kilala bilang nicest judge in the world, pumanaw na sa edad na 88. At sa trending showbiz balita, pambato ng Caloocan sa Miss Grand Philippines, naglabas ng pahayag matapos gumamit ng buhay na paru-paro sa preliminary round. Iba't ibang mga nagva-viral na kwento na naman ang ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maring kapulutan din ng aral kung minsan ay makabagbag damdamin din. Kasama ang buong pwersa ng DZRH TV, ito ang TNVS, Trending and Viral Show, na kandang kumpletuhin ang buong kwento. Masaya, malungkot o isyong pambayan man yan, sagot na namin ang inyong tanghalian. Ako po ang inyong lingkod, Arnold Herrera ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, you can't give what you don't have. Ito ang pangmalakasang self-love mantra ng provincial government ng Ilocos Sur na pumukaw sa atensyon ng publiko. Ngayong araw kasi ay magaganap ang kanilang Day of Rejuvenation para makapag-recharge ang kanilang mga empleyado. Ang reaksyon dyan ng publiko, alamin sa ulat na ito. Self-love ba ang hanap mo? Alam mo ba na ang pinaka-aasam-asam nating pahinga ay mahanap lang pala di umano sa Ilocos Sur? Napasana all ang publiko. Makaraang mag-abiso ang provincial government ng Ilocos Sur ng tinatawag nitong Day of Rejuvenation na nakatakda sa araw ng Biyernes, swak na swak sa long holiday weekend. Layon umano ng munting inisyatibang ito na bigyang panahon ng kanilang mga empleyado na makapagpahinga, makapag-recharge at makapag-recalibrate para makapaghatid ng mas epektibong serbisyong publiko. Bagamat positibo itong tinanggap ng marami, kinwestiyon naman ng netizen na ito kung nagbago na raw ba ang kahulugan ng public service na pwedeng magpahinga kung kailan gustuhin. Sinigundahan ito ng netizen na si Froilan na dismayado sa Rejuve Day na gaganapin pa sa gitna ng mga isyu ng katiwalian at kapalpakan sa gobyerno. Pero sa panig ng netizen na si Paulo, giniit nitong sa panahon ngayon ay hindi na sapat ang serbisyong publiko at purong dedikasyon lamang para maitawid ang mga pangangailangan sa araw-araw. Aniya, kahit pa sila'y public officials, tao pa rin naman sila na kinakailangan din mag-unload paminsan-minsan. Pero pagtitiyak naman ng Provincial LGU na balik normal din agad ang kanilang operasyon sa susunod na linggo, isang araw matapos ang araw ng mga bayani. Samantala sa kaugnay na balita, nagpatupad din kamakailan ng UST College of Accountancy ng tinatawag nitong wellness break. Tulad ng Day of Rejuvenation ng Ilocos Sur, layo nitong bigyan ng mental reset ang mga estudyante kung saan bibigyan sila ng 1 minuto kada 1 oras para huminto, huminga at panandaliang magpahinga. Batay sa inilabas na memorandum, 9 na beses itong gaganapin kada araw mula 8:30 ng umaga hanggang 4:30 ng hapon. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, Touchdown, Davao. Nakarating na sa Davao City ang Filipino looper na layong gumawa ng pangalan sa Guinness World Records sa paglalakad mula Batanes hanggang Hulo. Ang kanyang mga kababayan
todo suporta naman, habang ang iba hindi makapaniwala sa achievement na malapit-lapit na niyang makamit. Ang mga good luck at encouraging messages mula sa mga netizen sa ulat ni Rose Babiera. 135. Yan ang bilang ng araw na naglalakad ang Filipino looper na si Ferdinand de la Merced nang simulan niya ang paglalakbay tungo sa pagkamit ng Guinness World Record sa paglalakad sa buong bansa mula Batanes hanggang Jolo. Ikalawa ng Enero nang sinimulan ni de la Merced ang tinawag niyang A Walk Towards Guinness World Records. Luneta ang kanyang 0 kilometer at mula rito ay binaybay panorte ang Batanes hanggang Kabikulan sa loob lamang ng 76 na araw. At ngayon, sa ika-135 araw, nakaapak na sa lungsod ng Davao sa katimugan ng bansa ang lalaki. Sa mga larawan na kuha ni Tristan Troy Torregosa, makikita ang karaniwang get-up o kasuotan ni de la Merced. Simpleng t-shirt, shorts at tsinelas, dala ang hiking bag at stick tangan ang watawat ng Pilipinas. Nakasombrero rin ito bilang pananggalang sa init. Hindi pa man nakakamit ang record, marami na ang humanga kay de la Merced. Ayon sa isang motorista, maski siya sakay na ng motor hirap umano sa North Loop sa Luzon. Kaya naman hanga siya sa looper na nagawa ito point to point nang naglalakad lamang. Hiling niya ay magkaroon sana ng locator ang lalaki para kung sino mang kababayan ang malapit sa kanya ay pwede siyang maabutan ng tulong kung kailangan. Ganoon din ang panawagan ng isa pang netizen na kung sino man daw ang makatagpo kay de la Merced ay huwag mag-atubiling magpaabot ng suporta. Mapapinansyal, pagkain, inumin lalo na ng matutuluyan tuwing gabi. Ang paglalakad na ito hindi lang pang Guinness ng isa dahil panghabang buhay na rin daw ang memories na makukuha niya sa mga nadadaanang lugar. At ang mga taga-Jolo Sulu na last stop ng lalaki nagpabatid na ng pag-welcome sa Filipino looper na inaasahan nilang makarating sa Pulo bago matapos ang taon. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, naging matagumpay si Eastern Visayas Medical Center o EVMC ang kauna-unahan nitong multi-organ retrieval operation sa rehiyon. Yan ay matapos i-donate ng isang yumaang pasyente ang kanyang iba pang healthy organs na maaari pang magamit sa iba pang pasyenteng nangangailangan nito. At bilang pagbibigay pugay, binigyan siya ng honorary walk ng lahat ng mga staff at doktor ng nasabing ospital. Para sa balitang yan, tutukan sa trending report ni James Galangue. Malaking suliranin sa maraming ospital sa bansa ang kakulangan ng donors o mga gustong mag-donate ng kanilang mga healthy organ para sa mga taong nangangailangan ng baga, atay o maski ng mata. Dahil dito, napipilitan ng mga pasyente na maghintay ng matagal upang makahanap ng angkop na donor. Sa kasamaang palad, marami sa kanilang hindi na umaabot sa takdang panahon ng pag-transplant dahil sa matinding kakulangan ng donasyon. Kung kaya't nararapat lamang ang mata sa pagbibigay pugay sa mga taong bukal sa loob ang pagtulong sa kapwa. Gaya na lamang na matagumpay na kauna-unang multi-organ retrieval sa Eastern Visayas Medical Center o EVMC na naisa katuparan matapos pumayag ang pamilya ng isang pumanaw na pasyente na i-donate ang lahat ng kanyang healthy organs. Ayon sa EVMC, isang lalaki na kumpirmadong brain dead ay nag-donate noong August 19 ng kanyang atay, bato at cornea sa mga pasyenteng matagal na naghihintay sa organ transplant. Bilang pagbibigay pugay sa yumaong pasyente, inalayan ng honorary walk kung saan nakapila mga staff at doktor ng ospital. Samantala, naniniwala naman si Dr. Francis Marie Roalingad, ang Senior Medical Specialist ng EVMC, na isa tong malaking hakbang sa pagpapalakas ng kakayahan ng rehiyon na mapaghatid ng serbisyong medikal. Anya, sana'y magsilbing inspirasyon ng tagumpay na ito upang mahikayat ang mas maraming tao na isaalang-alang makabulang epekto ng pagdodonate ng organ sa buhay ng ibang tao. Para sa DZRH TV, ito si James Galangue, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na istorya, muling umiinit sa social media ang isang lumang post ng NBI Laguna Branch matapos maging viral ang nakatatawang sagot ng isang tauhan sa mga tanong tungkol sa NBI clearance. Umani ito ng libo-libong reaksyon at komento mula sa mga netizen na nagbirong daig pang ChatGPT dahil sa paulit-ulit at hindi direktang sagot ng NASA Advisory. Ang mga detalye sa report ni Millie Borja. Muling sumikat sa social media ang isang lumang post tungkol sa isang advisory ng National Bureau of Investigation o NBI Laguna Branch na nagdulot ng katatawanan at samot-saring biro mula sa mga netizen matapos ihalin tulad ito sa ChatGPT.
Isang account sa X na dating Twitter ang nagbahagi ng larawan ng nasabing advisory. Dito ay pinapakita ang sagot ng isang tauhan sa mga karaniwang tanong tungkol sa NBI sa Calamba, kasama ng larawan ng caption na daig pa ang ChatGPT. Ang ChatGPT ay isang artificial intelligence program na gawa ng OpenAI na dinisenyo upang lumikha ng dialogue at sumagot sa mga tanong ng mga gumagamit nito. Mula nang maibahagi ang post, umabot na ito ng 2,700 likes at 446 reposts habang pinagkakatawanan ng mga Pilipino ang humor sa komento at repost. Ang larawang ito ay una nang lumabas sa Our Philippines community sa Reddit noong 2018 kung saan in-upload ito ng isang Redditor na may caption na hindi ko alam. Batay sa website ng NBI, may 2 opisina sa Calamba City na nagpoproseso ng NBI clearance na matatagpuan sa Lianas Supermarket at sa ground floor ng POEA building sa Barangay Parian. Mayroon din namang opisina sa Santa Rosa na nakalagay sa Rizal Boulevard, Barangay Tagapo. Paalala ng NBI, ang NBI clearance ay opisyal na dokumento na kailangan upang mapatunayan na walang criminal record ang isang individual at kadalasang hinihingi sa pag-apply ng trabaho. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa susunod na trending balita, pagmamahal ng isang ina. Yan ang nangibabaw sa isang nanay na Shih Tzu na kasamang nasawi sa sumiklab na sunog sa isang bahay sa Nueva Vizcaya. Ayon sa may-ari ng nasunog na bahay, pinilit umano nilang iligtas ang lahat ng aso. Ngunit ang nanay lamang nito ang kanilang na-rescue. Sa kabila nito, pilit pa rin daw na pumasok ang nanay ng Shih Tzu para balikan ang kanyang mga anak, ngunit sa kasamaang palad ay kasama itong nasunog sa loob. Bagay na nagpadurog sa puso ng maraming netizens. Narito ang buong kwento sa report ni Rovic Manuel. Tila nadurog ang puso at labis ang hinagpis ng isang residenteng ito na nangungupahan sa isang barangay sa Bagabag, Nueva Vizcaya. Hindi lang kasi ang kanilang tinitirhan, mga kagamitan at paninda sa kanilang negosyo ang natupok ng sunog na lumamon sa kanilang bahay, kundi nadamay rin ang 8 at lahat ng kanilang mga alagang aso. Ayon sa investigasyon ng Bagabag Bureau of Fire Protection, nitong Huwebes ng umaga, August 14, nagsimula ang sunog. Napansin umano ng anak ng nangungupahan sa lugar na amoy sunog na doon hanggang sa nakita na nila ang apoy mula sa isang kwarto sa ground floor. Sinubukan umano niya na apulahin ang sunog subalit hindi niya na ito kinaya kung kaya't humingi na siya ng tulong sa mga residente malapit doon. Ayon kay Senior Fire Officer 2 Helen Grace Buen, nagsimula ang sunog sa nag-overheat na electric fan na nakatutok mismo sa alagang Shih Tzu na may 7 anak. Naging mabilis rin daw ang pagkalat ng apoy dahil gawa sa light materials ang mga pader. Ayon kay Buen, ginapang umano ng may-ari ang kaniyang mga aso na natrap sa loob ng bahay, ngunit ang nanay lang nito ang kanilang na-rescue. Gayunpaman, ang nailabas na ang nanay ng aso ay bigla na lang daw itong tumalon at binalikan ng 7 anak nito sa loob, ngunit sa kasamaang palad ay nadamay din itong nasunog sa loob ng bahay. Dagdag pa ni Buen, susubukan pa niya nilang iligtas ang mga aso, ngunit dahil sa rupok ng bahay at sa lakas ng apoy ay posible na itong bumagsak. Bumuhos naman ang lungkot at pakikiramay ng netizens sa nangyaring ito sa 8 aso. Gayun din, hinangaan rin ng marami ang katapangan ng nanay ng aso na tumalon at bumalik sa loob ng nasusunog na bahay at patunay umano ng pagmamahal ng isang ina o ika nga nilayang mother's love para sa kaniyang mga anak. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, tiyak na kaabot na sa ating social media apps ang kabutihan ni Judge Frank Caprio mula sa bansang Amerika. Ang kanyang kindness sa mga law violators ay talaga nga namang hinangaan at binasagan pa ito bilang nicest judge in the world. Pero sa edad na 88, ang nicest judge ay pumanaw dahil sa isang sakit. Ang buong detalye alamin sa report ni Dustin Bayo.
Pumanaw na ang kilalang mabait na hurado o ang tinatawag na nicest judge in the world na si Judge Frank Caprillo sa edad na 88. Si Judge Caprillo ay naging kilala sa social media dahil sa kanyang hindi matatawarang kabaitan bilang isang judge ng Municipal Court sa Providence, Rhode Island sa Amerika at minsan nagbigay na rin ng katuwaan para sa iba. Nagsilbi itong court judge sa loob ng 4 na dekada kung saan mas kilala ito sa pagbibigay ng mababang kaparusahan sa TV reality show na Caught in Providence. Ilan sa mga videos ito ay nagtrending na rin sa social media app na TikTok at minsan na rin na-nominate para sa Daytime Emmy Award ng 2021. Sa kanyang Facebook account ay nagpaabot pa ito ng pagdarasal para sa kanyang taga-suporta sa mga hinaharap nitong problema. Unfortunately, I've had a setback. I'm back in the hospital now. And I'm coming to you again, asking you to remember me in your prayers once more. Pero kahapon ay malungkot ang anunsyo na tuluyan na namaalam si Judge Caprillo matapos ang mahabang pakikipaglaban sa sakit na pancreatic cancer. At bilang pagkilala naway ang bawat isa ay piliing maging mabuti o magdala ng kabutihan sa mundo na tulad ng ginawa ni Judge Caprillo sa araw-araw. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa ating trending showbiz balita, naglabas na ng pahayag ang pambato ng Caloocan City na si Arian Villarreal matapos ang nagdaang preliminary round ng pageant. Dito kasi, ginamit bilang props ng beauty queen ang ilang buhay na paru-paro. Bagay na hindi ikinatuwa ng ilang netizen, lalo pa nang makitang may ilang bumagsak na sa sahig. Narito ang report ni Showbiz Angel. Umani ng samut-saring reaksyon ang paggamit ng isang kandidata sa mga buhay na paru-paro nang rumampa sa nagdaang preliminary round ng Miss Grand Philippines. Sa mga naglabas ang video kuha noong evening gown portion, makikitang may ilang paru-paro ang bumagsak na sa sahig. Dahil dito, marami namang netizens ang di natuwa sa insidente. Komento nila, maaari naman daw artificial butterfly ang gamitin. Sabi pa nga ng isang netizen, too much raw ang paggamit ng living creatures bilang props. Kasunod naman niya, naglabas ng pahayag si Miss Caloocan Arian Villarreal sa anyay butterfly moment. Depensa ng kandidata, growing up, padalas niyang nakikita ang pagpapakawala sa mga paru-paro tuwing may kasalan o iba pang espesyal na okasyon bilang simbolo ng hope, freedom at transformation. At gaya raw sa kanyang pagrampa sa entablado, ganun din daw ang kanyang naisiparating at walang intensyon na makapinsala o manakit. Dagdag pa ni Villarreal, nauunawaan at nirerespeto niya ang opinyon ng iba. Sa karanasang ito, natutunan daw niyang pagpapahayag sa sarili can come in many meaningful ways. Nitong linggo, ginanap ang coronation night ng prestihiyosong pageant, kung saan ang pambato ng Pampanga na si Emma Tiglao ang itinanghal na Miss Grand Philippines. Para sa DZRH TV, ito po ang Showbiz Angel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga kwentong kinagiliwan, pinusuan at gumawa ng ingay sa social media. Kung meron din kayo mga katulad na istorya, ay i-share nyo na yan sa ating comment section o di naman kaya ay itag nyo kami sa TikTok at DZRH News. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating programa. Magkita-kita tayo muli bukas para muling himayin, tuklasin at buuin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na mismo ang magdaragdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.